Ayan. So, thank you po sa lahat ng nandito ngayong araw na ito. And ngayon pong araw na ito ay didiscuss ko ang about sa National Healthcare Shield na pinag-uusapan. No? So, before we start po, let me share my screen. Yan. Pero syempre, bago po tayo magsimula, um, allow me to na magkaroon po tayo ng isang short prayer. Nasabayin niyo po ako. The True Millionaire's Prayer by Brother Poe Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. So, yan. Bago po ako mag-start, syempre, magpapakilala muna po ako. Ako po yung magdi-discuss sa inyo ngayon. And ako po si Ronaldine Abratikel Lopez, isang IMG campaigner since 2020, isang Executive Marketing Director ng International Marketing Group, Associate Financial Planner and Life License Underwriter ng Manila Bankers Life. So, bakit po napasok ang IMG? Dahil po ang IMG ay isang ang nag-iisang exclusive broker ng Kaiser Healthcare. Okay, a short background lang po ng IMG, no? Bakit ano ba si IMG or sino ba si IMG? International Marketing Group po ay nagsimula noong 1998. No, nadala to sa Pilipinas and na-register sa Security and Exchange Commission noong March 7, 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines today and going worldwide. So, talaga pong going worldwide na ang IMG kasi kung mapapansin ninyo, kayo ay nandyan sa Pilipinas, pero ako po ay nandito sa Italy. Ako po ay naka-base dito sa Italy sa ngayon. Okay? So, ang ginagawa po namin ay nag-a-assist ng mga kapwa natin Pilipino na ma-achieve ang financial security through financial education and building proper financial foundation. And we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. So isa na nga po ang Kaiser na kapartner natin dito sa IMG. We have been able to thousands of associates take advantage of IMG opportunity with a flexible time commitment and schedule. We have a proven system that helps build a successful business. So mayroon po tayong sistema na ginagawa, and ang maganda po, IMG is an online platform. Okay po? So, managing today's challenges. So, i-discuss ko lang po before po tayo magpatuloy sa ating topic. Bakit nga ba kailangan i-discuss ko yung mga challenging, managing today's challenges ay yung mga ano ba yung mga challenges or major challenge nating mga Pilipino, 'di ba? So, we have ang i-discuss ko po sa inyo is ang apat na major challenges. Ang una po is uncertain labor market. Automation and powerful support continue to replace more workers, and manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So kung mapapansin niyo po, sa panahon ngayon, marami na talaga ang napalitan ng mga robot, no? Napaka-high-tech na natin. Kumbaga, may mga AI na ngayon na dapat ang ginagawa, i-research pa natin, pero ngayon AI na ang gumagawa. So, kailangan pala natin na paghandaan na baka isang araw mapalitan tayo, yung mga trabaho natin is mapalitan na ng mga robot na yan. Okay? So, isa yun sa napakalaking challenge para sa atin in the future. Now, ang pangalawa naman po is low savings and high debts have a major impact on retirement. Many people
may have to work beyond 65 years of age to survive. So kung mapapansin nyo rin po, marami talaga ang nagre-retire ng late na or sabihin na natin na nagre-retire ng broke. Bakit? Kasi nung time na nagtatrabaho pa sila, hindi nakapag-ipon ng tama, nalulubog sa utang, no? So, kaya naman po, nag-i-extend din yung pagtatrabaho. O kaya hindi makapag-retire-retire dahil sa lubog sa utang or wala pang ipon. So, 'di ba, nakakasakit naman po sa damdamin na kahit ayaw mo nang magtrabaho, pero kailangan mo pa rin magtrabaho dahil wala pa tayong sapat na ipon. Okay? So, pangatlo po is high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. So, napapansin naman po ninyo, no, na ngayon talaga ang pagtaas ng mga tuition fee. Diba? So, kung tayo ngayon ay may mga anak na maliliit pa, how much more kapag dumating na yung time na sila magka-college na, baka hindi na po natin kayang paaralin. Kaya kailangan po talaga natin na paghandaan yung kanilang pagka-college, 'di ba? So para hindi nasasaktan yung mga bata in case na gusto nilang mag-doktor or kung ano man yung course na gusto nila, kaya nilang kuhanin kasi napaghandaan na natin. And pang-apat po is yung increasing cost of living. So kung napapansin niyo po ngayon, 'di ba, sobrang taas na din ng mga bilihin, ang taas ng inflation, pero yung sweldo naman natin is nakapix pa rin. Kaya talagang yung mga pagdating sa mga emergency, 'di ba, saan tayo babagsak? Utang pa rin. Kaya kailangan talaga na napag-iipunan o napapaghandaan natin. Ito yung mga challenges sa ating buhay, 'di ba? Even a thriving in a thriving country like the United States, many people still worry about retiring without enough money. So kahit po nasa mayayamang bansa, nag-worry pa rin sila o nag-aalala pa rin sila pagdating ng retirement kasi baka pagdating ng retirement, wala pa rin silang sapat na ipon. Kaya, kumbaga, ang pag-attend po natin sa isang financial literacy class na katulad po nito or sa mga ginagawa ng IMG campaigner ay talagang isang wake-up call para sa ating lahat na mag-ipon habang tayo ay kumikita pa, habang tayo malakas pang kumita, habang tayo malakas pa yung katawan natin dahil darating yung panahon na kapag tayo malakas, mahina na yung katawan natin, di na natin kayang magtrabaho, ready to retire na tayo, 'di ba? So, yun po. And then, um, informative era lang po. Ano ba yung ginagawa natin dito sa IMG? IMG po is do it yourself, no? Parang tayo ngayon, 'di ba, lahat naman ngayon is do it yourself na. Nagsha-shopping na tayo sa online, 'di ba? Parang sa Amazon, sa Lazada, sa Shopee, 'di ba? So ngayon po ganun na din. Ang IMG po is membership platform na kung saan may mga benefits, yung mga madami tayong mga benefits. IMG represents a revolutionary concept in the financial industry, dedicated to empowering individuals who aspire to build a strong financial foundation for themselves. Thousands and thousands of Filipino from a walks of life across the globe have benefited from international marketing groups. So, totoo po yan. Kasi once you join IMG, marami po tayong matututunan. Dito po, nagiging educated tayo in all aspect of our personal finance. Nagkakaroon tayo ng access sa hundreds of financial products and services and receive training and supports to manage their money. So, sobrang ganda po kasi marami tayong matututunan paano natin, saan ba natin dapat ilagay yung mga pera nating pinaghirapan. Natututunan natin dito mag-diversify or i-diversify natin sa iba't ibang investment yung ating mga kitang, yung mga perang kinita natin, no? Yung hard-earned money natin. Save money na various products and services. So marami po tayong mga discounts. We join IMG. Earn commission by sharing their know-how with customers in the fast-growing industry. Ang kagandahan po dito, pwede tayo din na kumita, gawin natin siyang business. Okay? So, hindi po yun yung ating topic ngayon, kaya lang, pinahapyawan ko na lang din po, ano? You can earn and learn in the financial
industry. So, yun po yung isa sa napakaganda. Pwede tayong kumita at matuto dito sa financial industry once you join IMG. So, punta na po tayo sa ating topic ngayon ng ating National Healthcare Shield. Ito po yung for government institution healthcare plan na ibinigay ng ating mahal na Pangulo. Okay, so gusto ko lang po magkaroon tayo ng comparison. Ano ba yung binigay ngayon or yung benefit ng short-term healthcare and doon sa long-term healthcare? Kasi ang Kaiser po, mayroong dalawang klase ng healthcare. Meron siyang um, short-term and meron din po siyang long-term. Ano ba yung mga benefits ng traditional na short-term? So, number one po is a renewal is not guaranteed with high claims. If with high claims, so hindi po ang renewal niya hindi guarantee kasi depende po yan kung maraming claims, kung maraming kumbaga gamit na gamit natin ng HMO natin, possible next year tataas ang premium. Ganun, no? But the long-term healthcare renewal is guaranteed kasi nakapix po ang premium niyan for 7 years. Which is dito sa HMO, yearly increase of premium until age 60. Generally, no insurance coverage. Some provide insurance but very low coverage. So, yun pong National Health Care Shield natin, meron pong nilagyan po ng insurance pero napakaliit po yan. No? Kasi HMO po yan. Okay? So, mamaya po makikita nyo naman how much yung insurance ng HMO or dun sa National Health Care Shield natin. No accumulation of unused benefit no accumulation of unused health fund. So hindi rin po naaga-accumulate yung mga hindi natin nagamit, which is dito naman po sa long-term healthcare. Kapag hindi mo nagamit ang iyong healthcare, mag-accumulate po yan. Mayroong accumulation of all unused benefits. No? And syempre, dito po, mayroon po tayong with four ways of insurance coverage up to the long-term care plan. Meron tayong term life insurance, accidental death and dismemberment, waiver of installment due to death, no? Waiver of installment due to permanent and total disability. Okay? So, sa HMO, pre-existing illness is covered, no? Covered po dito sa ating National Health Card. Yung ino-offer po ni Kaiser. Pero kalimitan po yung iba, hindi po nila kino-cover yung pre-existing. Okay? So, not flexible, non-transferable benefit design. So, yun din po, no? Hindi po siya pwedeng i-transfer yung account mo sa beneficiary mo. Which is dito po sa long-term healthcare, kapag nawala na si plan holder, pwede siyang i-transfer sa iyong beneficiary. Okay? And then, reinstatement is limited only within 30 days if lapse yung policy mo. So, wherein dito naman po sa i-offer ko na the National Health Care Shield natin, yun po ay 1 year na, di ba? So, continuously yearly payment terms kapag HMO ka. So, yun nga po, di ba? Ang HMO kapag sa loob ng isang taon kasi cover ka ng isang taon, kapag hindi mo po yun nagamit, tapon na yun, no? So, parang gugustuhin mo na lang na lagi kang magkasakit para magamit mo siya. No? So, yun. Dito naman po sa long-term healthcare, ang reinstatement natin is within 2 years lapse. Iintayin tayo ni Kaiser na hanggang sa loob ng 2 taon. No? And 7 years or spot cash payment optional po yan yung ating long-term healthcare. Okay, so who we are? No? Sino nga ba si Kaiser? The first name and healthcare. Kaiser International Health Group is a top health maintenance organization that offers quality healthcare to diverse range of clients. It was founded on June 8, 2004 and was later on certified by the Department of Health and Insurance Commission to operate on July 26, 2022.
2004. So mapapansin nyo po, 2004, ngayon 2025 na tayo. So how many years na? 21 years na po ang Kaiser. Is spread headed by its president and medical director by Dr. Leia Oyolo. She helped propel Kaiser International Health Group Incorporated to be one of the country's leading and trusted HMO providers with her years of expertise not only on HMO operation but also in medical industry. Kasi si Dr. Leia Oyolo po ay siya din po ay nasa PAMOK, no? Okay. And we value the one of the Filipino characteristics is strong and close family ties. So, ang uunahin natin yung ating pamilya, di ba? So, yan ang ano natin tayo talaga ay makapamilya. Kaya naman, ini-align din ni Kaiser yung ating Filipino characteristics. This has moved our country to create accessible and reliable healthcare products designed to each and for the Filipino family. So, inspired by our tagline, Your First Name in Healthcare, Kaiser International Health Group upholds its position as a top-tier HMO committed to providing exceptional health coverage and compensate medical care. Okay, so marami po tayong providers, network providers po, accredited doctors, more than 12,000 and growing, hospital and clinics, more than 2,000 and growing, Kaiser Medical Center, 9 clinics and growing. Yan po ang isa sa may pagmamalaki ng Kaiser kasi tayo lang po ang may medical center. Okay, so ang mga Kaiser Medical Center po natin ay matatagpuan po natin yan sa mga SM. So, hindi na po tayo mag-aalala na may initan pa tayo kasi mismong nasa loob po siya ng SM. Kung mapapansin niyo po, ang isa po ay nasa Laguna, meron din po tayo sa Makati, and marami pa pong iba. Okay? Pwede po natin yung makita kung saan yung mga Kaiser Medical Centers, hospitals, and clinics na accredited sa ating website. Okay? Network providers, we offer 24/7. May call center po tayo, may customer care center, and liaison officer sa lahat po ng mga hospitals na accredited ni Kaiser. And syempre, kung kailangan nyo po ng tulong, nandito na din po kami para makatulong sa inyo. Okay? Ayan, ito po ang ating mga accredited hospital. So, ang maganda po dito, marami po tayo po ay accredited sa mga malalaking hospital, sa mga private hospital like St. Luke's, the Medical City, Our Lady of Lourdes Hospital, Manila Med, Makati Medical Center, Chinese General Hospital, Cardinal Santos, no? So makikita nyo po, yan ay malalaking malaki at private hospitals. Okay, so yan, mayroon din po sa ang Kaiser Accredited Hospitals and Clinics po is mayroon po tayo sa iba't iba sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, makikita po natin yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan natin pwedeng makita yan. Okay. Eligibility for principal members, government employees, example, local government units, yung mga LGUs po natin, government institution, cooperatives, associations, and syempre, yung ating mga teachers. Kayo po yon, no? Age 18 up to 65 years old po ang pwedeng mag-apply ng ating National Healthcare Shield. Okay? So, eligibility naman po para sa dependent members. So, ang dependent natin for government employees, dependent must be coordinated for the approval of the President and Medical Director by providing the age demographics. So, married members, dapat po nasa legal, ang spouse natin, at least 18 to 65 years old, legitimate or legally adopted children, 1 year old to 21 years of age who are unmarried and unemployed,
and living under the same roof of the principal. So yun po yung mga pwede nating gawing dependent kung gusto po natin sila na magkaroon din ng healthcare katulad natin. Okay? So, dependent must be coordinated for the approval of President and medical director providing the age demographic. No? So, yun nga po. No? And kapag naman po single members, kung single naman yung ating principal, dapat ang pwede po niyang maging dependent ay yung kanyang magulang. No? Parents must be enrolled first, followed by the eldest siblings, and so on. So, pwede rin po natin na maging dependent yung ating, kung wala naman pong mga wala na yung magulang, pwede din po yung ating siblings. No? And then, parents of the principal member up to 65 years old, unemployed and dependent upon the principal member. Brothers and sister, 1 year old up to 21 years of age, unemployed and are living, no, in the same roof. So, dapat kasama po natin sa bahay yung gagawin nating dependent. So, preventive health care. Preventive healthcare consultation on different na medical specializations and subspecialties. So, pwede po tayong cover po ng health ng ating Kaiser kapag tayo nagpaka-consult sa mga specialist. Patient history taken upon consultation, covered po yan. Periodic monitoring of health problems, kung may mga minomonitor na po tayong problema, yung mga sakit natin. Health education and counseling on diet and exercise. So, pwede na rin po yan, no? Hindi na pwede tayong pumunta sa dietitian. Hindi na natin kailangan na mag-search pa kay Google or kay Google. Okay? So, active vaccines for treatment of tetanus and animal bites, 10,000 pesos per member per year. So, kapag po tayo kailangan natin magpa-vaccine, may 10,000 per year po tayo. Health habits and family planning counseling. So kung kailangan natin po na pa-counsel about family planning, cover na rin po natin yan. And then, meron po tayong annual physical examination for principals only. So, yan po yung complete blood count. So, kukunan tayo ng dugo, di ba? So, and then, urinalysis, since ihi, fecalysis, chest x-ray, electrocardiogram or yung ating ECG, age 40 and above, or if prescribed, kung kailangan po, no, kung sasabihin ng doktor na kailangan nyo magpa-ECG kahit below 40, pwede, cover po yan. Pap smear, nung kailangan po natin yan, mga babae. Kapag nag-age po tayo ng 40 and above, and syempre, if prescribed. Okay? Okay, so ano naman po yung inpatient? Pag-usapan po natin inpatient, yun po yun kapag tayo ay na-hospital or na-confine sa hospital. Ano po yung mga benefits? So meron po tayong room and board, bayad sa kwarto, syempre, semi-private up to health 800. So ibig sabihin po 800 yung allowance natin every day. So kung halimbawa ang nakuha nating semi-private ay 1,000 pesos, so sa shoulder po ni Kaiser yung 800 pesos and yung 200 sa shoulder na po natin. Operating room and recovery room, maximum benefit limit, administered medicines, kapag po nako-confine tayo, tas may mga binibigay pong gamot, cover po yun, up to maximum benefit din po tayo. X-ray and other laboratories exam, maximum benefit limit. Professional fee, Kaiser rate. So, nandyan po yung mga attending physicians natin, mga surgeons, anesthesiologists, kung kailangan natin. And dyan po ay up to maximum benefit limit, subject to relative value unit or Kaiser accredited units. Okay? So, medicine for inpatient availment, maximum up to maximum benefit limit, intravenous fluids in transfusion of fresh whole blood, yun po yung up to maximum benefit limit din po yun. So kapag tayo ay kinakailangan natin na salina ng dugo, so pwede din po yun, cover din po yun.
Ano naman yung mga hospital, ano pa yung mga kasama, yung ICU confinements kung kailangan na ang pasyente or si principal sponsor or si principal ay tayo bilang mga principal card holder, kailangan natin na ma-confine sa ICU. So, up to maximum benefit limit din po yan. Kailangan na mag-dialysis kasi meron din naman na mga patient na magda-dialysis. Pwede rin po. Up to maximum benefit limit. Chemotherapy, yung may mga cancer, syempre. And radiotherapy po, up to maximum benefit limit din. Then, laparoscopic surgery, no? Including hospital bills and professional fees. Ito naman po yung sa gallbladder, no? 50,000 per member per year and lithotripsy, 50,000. Ito naman po yung sa urine natin, no? Yung ano nga ba yun? Yung sa ano po yan sa ano nga ba yun? Yung sa kidney natin, no? Angiography, kung kailangan nating magpa-angiogram, myelogram, 5,000 pesos. Electromyography, nerve conduction velocity study. So, pagpasensya nyo na po ako kung medyo nababaluktot yung dila ko pagdating sa mga medical terms kasi hindi po ako nurse or hindi ako doctor kaya hindi po talaga mabanggit ng tama yung mga medical terms. Okay? 24-hour Holter monitoring to the echo with Doppler, 5,000 din po ang coverage natin. Okay? Orthopedic arthroscopy, 5,000. Endoscopy inclusive one of video, 5,000. Adrenocortical function, 5,000. Ito po yung primary aldosteronism, Cushing disease, no? Plasma urinary cortisol, plasma aldosterone. Nako, Diyos ko po. Di ba? So, 5,000 mammography, breast cancer kung yung kailangan po natin ng magpapamammography or sonomammography. No? So, 5,000 din po yan. Laboratory ancillary services per condition whose pathologies or subsequent clinical improvement not yet fully established in medical science. So, kung kailangan po yung mga pathologies na kailangan pang pag-aralan, no? 5,000 din po yan. Okay, yung mga laboratories. No? Anti-nuclear antibody, C-reactin protein, so sa mga rheumatic and its complication, yung mga lupus cell exam po, 5,000 din. New modalities and or diagnostic and treatment procedures for conditions with established etiologies and its use is only as alternative to the conventional method, 5,000 pesos. Okay, so meron din po tayong radioactive iodine therapy, genetic immunologic studies, pulmonary perfusion scan, bone densitometry test, so tigpa 5,000 po yan. Active immunization for dog bites, venom, and anti-tetanus, 10,000. And then, congenital illness, 10,000. Treadmill stress test. So, kung kailangan po nating mag-treadmill stress test, 5,000. Physical therapy, 10,000 per 10 session. So, baka po, example po natin, no, yung physical therapy. Halimbawa, tayo ay nabalian, no, nabalian, nadapa, tapos na x-ray, tas bali pala, kailangan ng PT. So, yun po ay 10 sessions. And then, meron din po tayong pre- and postnatal care once a month. Yan, kapag tayo ay ah, bago at after natin na manganak. Okay? So ano naman yung mga benefits natin kung outpatient or yung mga check-up lang hindi natin kailangang i-confine. So kailangan natin malaman, no? Ano ba yan? Referral to specialist. So kung kailangan po natin na i-refer tayo ng mga sa mga espesyalista. So yan po, cover po natin. Regular consultation and treatment. So except prescribed medicine. So kung kailangan natin na lagi tayong magpa-consult at may mga treatment tayo na ginagawa,
Ang hindi lang po cover natin dyan ay ang mga medicines na kung kailangan natin uminom ng gamot. So, hindi po na po yun cover ng Kaiser. Laboratory, kung kailangan natin magpa-laboratory, kukuha na ng dugo, X-ray, and other diagnostic examination prescribed by a Kaiser accredited physician. So, take note po na dapat dun tayo pupunta lagi sa accredited hospital. And for sure po, meron dun yung accredited physicians natin. Treatment of minor injuries in surgery not requiring confinement. So, yung mga minor injuries po, halimbawa nga, yung sabi ko sa inyo na nabalian, di ba? Or nadapa, tapos nagasgasan, di ba? So, kung kailangang linisin yung tuhod or kailangang i-dressing, no, lagyan ng tawag doon, yung lagyan ng Band-Aid, di ba? So, Band-Aid. Na hindi kinakailangan naman na tayo ay ma-confine. And syempre, yung ENT natin, ear, nose, eyes, and throat. Kung kailangan patingin sa tenga, sa ilong, sa mata, and lalamunan. Okay, so yan. Cover po yan. How about the emergency care? Okay, so pag-usapan naman po natin yung emergency care. The following benefits are covered for members in an emergency case who is in a critical condition caused by an illness or injury. So, in case of emergency, so meron tayong physician service, medicines utilized during treatment or for immediate relief. So, cast, dressing, and suture. So sabi ko nga po kanina sa inyo, di ba? Kung halimbawa naglalakad tayo, biglang nadapa, di ba? Tapos, nabalian, o kailangan palang lagyan ng cast, or lalagyan tayo, gagamit tayo ng saklay, o i-dress, o lilinisin yung sugat, or kung kailangan naman na tahiin yung sugat, di ba? So yan, cover po yan. And oxygen and intravenous fluids, kung kailangan natin lagyan ng oxygen, kung kailangan x-ray, laboratory, and other diagnostic examination directly related to the emergency management of the patient. So kung ano man po yung kailangan gawin in case of emergency. So, paano naman po kung halimbawa nagkaroon ng emergency tapos walang malapit na accredited hospital. So, possible pong mangyari yon, di ba? Kapag non-accredited hospital, Kaiser will reimburse 80% of the total hospital bills inclusive of professional fees based on Kaiser accredited unit. So, Kaiser shall only pay the said amount 80% when it is verified that the use of Kaiser non-designated provider will entail a delay resulting on death, serious disability, and significant jeopardy of the member's condition, or the choice of hospital was beyond the control of the member or the member's family. So yun, i-reimburse lang po ng Kaiser yung 80% if in case na um, yung sabi nga is life and death na, di ba? So, kung kinakailangan talaga na doon mo na dalhin or in case na doon sa isang hospital na accredited pero hindi wala naman siyang gamit doon. So, pwedeng dalhin doon sa non-accredited hospital. Okay? And i-reimburse po ni Kaiser ang 80% ng ibinayad po natin. Okay? So, yan. Paano naman po kapag doon sa area, katulad po doon sa area namin, sa Katanawan, Quezon, na wala talaga siyang accredited hospital. So, ang mga pasyente po namin ay dinadala pa sa Lucena City. No? In areas where there are no accredited hospitals, kapag wala talaga po, meron naman kami doon na hospital pero hindi siya accredited ni Kaiser. So, pwede rin po natin siyang dalhin dyan sa atin, dyan sa hospital natin dyan. And syempre, i-reimburse po ni Kaiser ang 100% of consumed portion of or its maximum amount kung magkano po yung nagastos natin dyan sa hospital dyan na hindi accredited. No? So, 100% po ang pwede nating i-reimburse. So, ayan, hindi lang sa mga hospitalization may coverage. Meron din po tayo pagdating sa ating dental care. Kasi gusto ng Kaiser or gusto natin
na pag humingiti tayo, 'di ba, maganda yung ipin natin, hindi butas-butas. Okay? Ano mga yung mga benefits kapag dental naman ang pag-uusapan, okay? So, for principal members only, consultation and dental examination. So, kung masakit ang ngipin mo, gusto mo magpa-check up sa dentist, at patingnan mo kung ano yung bakit sumasakit. So, yan. Dental nutrition and dietary counseling. So, pwede rin pala, di ba? So, dental health education, restorative, and prosthodontic treatment. Prosthodontic treatment. Ayan. And then, simple tooth extraction. So, yung mga simpleng bunot po ng ipin. No? So kapag umuuga, hindi kaya nating bunutin, so pwede natin ipabunot yon. And yun po ang wisdom tooth po, dahil siya ay hindi simple bunot, yun po ay tinatawag ng mga dentist na surgery na, kaya hindi po yun kasama, no? And then unlimited temporary filling. So kapag po pasta, yung pasta po natin ay yung temporary na pasta, no? Unlimited po yon. Or kung kinakailangan. And annual prophylaxis, mild cases only. Ang prophylaxis po yung linis natin ng ngipin. So, yung mga mild cases. Halimbawa naman, sobrang duming-dumi na, di ba? So, mas maganda kapag tayo may HMO, napapalinis talaga natin lagi yung ating ipin. Ay, para makakaingiti tayo ng magandang-maganda, di ba? So, simple tooth adjustment of dentures. So, kung tayo po ay gumagamit ng mga dentures or yung postizo natin. The cementation of loose crowns and lace on lace. Permanent filling up to 2 surface only. So, kung pasta naman po ay permanent, ang ilalagay, dalawa lang po yon, no? So, dalawa yung libre kapag permanent. Pero kapag yun, sabi ulitin ko po, kapag yung temporary is unlimited. So, ayan. Mayroon din siyang financial care assistance. So, kapag sa financial care assistance naman po, for principal members only, 10,000 if natural death. So, kapag sumakabilang buhay, ang principal members, na makaka-receive po ang beneficiary niya ng 10,000 pesos. And kapag accident is 20,000 pesos. Okay? And then, paano naman kung halimbawa na aksidente, hindi naman namatay kasi may sapusa ang buhay, di ba? So, depende po yun kung ano yung mga nawala sa parte ng katawan natin. For example po, loss of both hands, 10,000 pesos. Loss of both feet, 10,000 pesos. Loss of both sight, 10,000 pesos. Loss of one hand and foot of one eye, 10,000. Loss of one hand and sight of one eye, 10,000. Loss of one foot and sight of one eye, 10,000 pesos. Loss of one hand or one foot, 5,000 pesos. And 5,000 pesos din po for the loss of sight and of one eye. So, yung kapag nabulag, yung nawala ng isang paningin, no? Pero kapag naman binulagan mo talaga yung sarili mo, ay hindi na po yun kasama, di ba? So, costs that are covered and are not under the exclusion. So, kapag po hindi siya kasama dun sa exclusion. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw yung self-inflicted, no? Ikaw talaga yung gumawa, hindi po yun cover. Shall not have been provoked by the members. So, hindi ikaw din yung nagsimula ng kaguluhan, no? Or shall not have happened while the member is engaging in political activities, performing investigative, security, or political function, or holding any elective government positions, or hindi rin nangyari habang ikaw ay nag-iimbestiga sa isang halimbawa kaso or something na nasa ano ka, nag-perform na yun nga, yung mga nakikipag-engage ka sa mga political activities, mga rally-rally na yan. Okay? So, wag na lang po para hindi na tayo masaktan, di ba? Okay. So,
And then, shall not have occurred in any of the following geographical areas. So, ito naman po yung mga areas na ito ay parting Mindanao na. So, kung saan talagang magulo, no? So, hindi po kino-cover yan, no? So, the following geographical areas, including their cities, towns, barrios, and barangays, whether these are known by the following names or rename and or include in another region by the government, like po ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, South Cotabato, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, and Sulu Archipelago. So, ano naman ang PhilHealth? So, bakit nandyan si PhilHealth? Kasi po, ang PhilHealth is may parte din po yan. Kapag tayo na hospital, tatanggalin po tatanggalin po yung parte ng PhilHealth. Oh, kasi pag tayo nako-confine, magpipill up tayo dun ng form. Lalagyan na natin yung PhilHealth natin. And then, pagdating na ng final billing natin, tatanggalin yung part ni PhilHealth dahil tayo PhilHealth member. And kung hindi naman po tayo PhilHealth member, yung PhilHealth, part po ng PhilHealth, tayo yung mag-shoulder. After matanggal si PhilHealth, saka doon po mag-take part naman si Kaiser. Okay? So, pre-existing condition. So, all pre-existing conditions shall be deemed covered by Kaiser International Health Group Incorporated. So, yun po yung napakaganda. Kasi, ang mga pre-existing po ay cover na. So, mamaya po makikita natin ano ba yung mga sakit na pre-existing. No? Those illnesses or injuries or any other adverse medical condition present prior to and within the first 12 months from the effective date of coverage. So, ibig sabihin, ito nga yung mga sakit na posibleng meron ka na before pa kayo mag-sign ng contract or during nagkaroon kayo doon sa loob ng 12 months habang kayo ay cover pa. No, the member was aware or should reasonably have been aware of the signs and symptoms of such illness, injury, or medical condition. So, the pathologies or onset of such illness, injury, or adverse medical condition has started during the contestability period of membership. Ayan, ito na po yung mga pre-existing illness natin. Kung meron tayong prostate disorder, so unahan ko na po kayo, pagpasensyahan nyo na po ako kung hindi ko masasabi ng tama yung mga words, yung mga terminologies niya, na medical terminologies, no? Yung mga sakit. Kung gusto nyo po, screenshot nyo para makita nyo, ako ba ay may ganito, no? So, ang pre-existing illness naman po ay cover, no? So, una po, prostate disorders, schistoma, psoriasis, no? Hypertension, yan. Hypertension, marami sa atin ang may hypertension. Hemorrhoids and anal fistulae, hyper and hypothyroidism, so yung mga thyroid po, benign tumors, cataract, glaucoma, uterine myoma, ovarian cyst, endometriosis, ENT conditions requiring surgery. So kapag po yung sa ENT natin na kailangang operahan, pwede rin po yan. Bronchial asthma, varicose veins. So kung may mga varicose tayo, gusto nating patanggal. Tuberculosis, no? So, sad to say po, marami din dyan sa atin ang mayroong tuberculosis. Acquired hernias, gastric duodenal, peptic ulcers, so yung may mga ulcer, chronic cholelithiasis, migraine, arthritis, Berger disease. So yan, yung mga migraine, mga sakit sa tuhod, no? Yan, mga arthritis. And ito naman po yung mga sakit na kung saan kailangan ng mahabang gamutan. So, nandyan po yung ating cerebrovascular accident or yung tinatawag natin na stroke, cardiovascular disease, coronary valvular, hypertensive heart disease, and cardiomyopathy. No? So, yun po, di ba, pagka tayo ay
mayroong sakit sa puso, medyo mahaba-habang gamutan yan. And syempre, yung ating pinaka kung saan maraming may sakit, no, dyan sa Pilipinas. No? Sa aming pong pamilya, marami din ito. Diabetes mellitus and its complication dahil ang mga Pilipino ay sobrang sweet. Kaya maraming nagkaka-diabetes. So, central nervous system lessons, poliomyelitis, meningitis, encephalitis, neurosurgical conditions, and then liver parenchyma disease, no? Nako, inyo pong i-screenshot na lang at inyong at talaga pong namimilipit ang aking dila. No? So, yun po. So, yung mga may pulmonary disease, yung chronic bronchitis, emphysema, no, obstructive lung disease. And then, chronic kidney, urological disease. Oh, so, yan. Cover na rin po yan. Di ba? Pagka may sakit ka sa kidney. Okay, yan. Chronic gastrointestinal tract disease requiring bowel resection and or anastomosis. Collagen disease, rheumatoid, yun yung mga kulang sa mga collagen, yung mga mayroong rheumatoid arthritis, systematic lupus, no? Sa inyo may mga lupus din po. Malignancies and blood dyscrasias, yung may mga cancer, leukemia, idiopathic thrombocytopenic purpura, no? Single or multiple organ dysfunction and failure. So, yan. Mga organ natin na talaga namang hindi na nagpa-function. Kalimitan yung kidney natin, di ba? Conditions that may require dialysis. Yan, kasasabi ko lang, yung may mga sakit sa kidney na kung minsan kinakailangan talaga na mag-dialysis, pwede na rin po yan, cover na rin. Chronic pain syndrome greater than 6 weeks. Any illness other that the above which would require intensive care unit confinement. Yan. So, kung kailangan po na ma-ICU. So, pag-usapan naman po natin ano yung mga exclusions and limitations. So, services of the private nurse or doctor. So, kung kapag po tayo maka-confine and kayo yung mga bantay natin, ay kukuha pa tayo ng nurse or doctor. So, hindi na po yun i-cover ng Kaiser. Use of extra bed or food, televisions, DVD, electric fan, admission fee, ID bracelet, thermometer, admission kit, and other items not directly related to the medical management of the patient. So, hindi po yan kino-cover ni Kaiser. Cost of hospitalization, medicine, medical services, and other expenses occurred as a result of the member's decision to avail of such hospitalization. Medical services, treatment or procedure not prescribed by the attending Kaiser physician. So, hindi po yun kino-cover. Okay? Hospitalization and treatment outside the Philippines is not covered. Yan po, no? Malinaw. Kasi dahil nasa ibang bansa po tayo, like kami po, kahit ako po ay plan holder ni Kaiser, nagagamit ko lang po yun kapag kami ay umuwi ng Pilipinas. Prescribed medicines on an outpatient basis are not provided by Kaiser accredited unit. So kapag po tayo nagpa-check up at kailangan natin may nireseta sa atin, hindi po yun kino-cover ni Kaiser yung mga resetang gamot. No? Outpatient medical and healthcare services are provided only during clinic hours of Kaiser accredited providers. Yan, kapag po may yung clinic hours po tayo pupunta. Okay? So, second opinions and cost treatment incurred in a non-accredited provider should the member unilaterally decided to seek such recourse. So, kung halimbawa po magpapa-second opinion tayo sa mga hindi accredited provider, so hindi po yon kino-cover ni Kaiser.
Kaya po dapat dun sa mga accredited hospitals and mga physicians tayo pupunta. Okay, development disorders, metabolic disease, sleep and eating disorders. So, hindi rin po yun kasama, no? Dermatological care for aesthetic purposes such as electrocautery or chemical treatment for skin tags. No? So, yung mga keloid scars. So, kung gusto natin na papaganda tayo, no? Kung halimbawa may mga keloids tayo, papatanggal natin. So, hindi po yun kasama. Psoriasis, vertigo, hindi rin po. Sensorineural hearing impairments except those acquired during time of the membership. So, um, Guillain, Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, demyelinating disease. Naku po, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin niya. Ayan. Corrective eye surgery for error or reflection including laser for correction of myopia and hyper hyperopia. So yun, kung halimbawa po, 'di ba? Ngayon diyan ay pwede nang hindi magsalamin, papa-opera mo lang yung mata natin. No? So pwedeng luminaw. Pero yun po ay hindi kino-cover para makakita sa malayo, makakita sa malapit. Hindi na po yun kino-cover ni Kaiser. Sleep disc, herniated disc, scoliosis, spinal stenosis, and spondylosis. Hindi po siya covered. Rehabilitation treatment, physical, speech, occupational, and hormonal therapy. So, yung speech therapist po and physical ay hindi rin po yan kina-cover. EV malformation and aneurysm are considered congenital except only those unequivocally proven to be acquired. Diagnostic for hypersensitivity and desensitization treatment. Okay. Parkinson's disease, Alzheimer's disease, Miss epilepsy, seizures disorder, and autoimmune neurological disease. Open heart surgery, so hindi rin po siya cover. Angioplasties, valvuloplasty. So, yun ibig sabihin po yung mga pacemaker na kung saan lalagay po dun sa ating puso para mag-continuous na, syempre, para tumibok, no? So, hindi po yun kino-cover. Okay? And then, syempre, yung organ transplantation and complication and other surgeries related to the heart. Yan. Okay, services to diagnose and for reverse infertility or fertility and virility, potency. No? So, ibig sabihin po, yung mga hindi rin po kino-cover yung pagka gusto natin magkaanak na magpapa-infertility tayo, no? Fertility yun. So, hindi rin po yung cover. Experimental medical procedures, yung mga acupuncture, so yung mga reflexology. Di ba yung acupuncture po, yung mga ano bang tawag doon? Mga tinuturok, di ba? Yun po yun. Yun, yung acupuncture and reflexology. So, hindi rin po yun kino-cover. Kaya, magtitis po tayo sa hilot, no? Physical examination required for obtaining or continuing employment insurance or government licensing. So, hindi rin po pinapayagan yung mga physical exam na gagamitin for employment. Hindi. Pero, di ba, mayroon naman po tayong APE, no, yung annual physical examination. So, kung papayag naman, pwede din po natin yung gamitin, okay? So, yun, meron po tayo na. Injuries or illness resulting from participation in warlike or combat operations, riots, insurrection, rebellion, strikes, and other civil disturbances. So, kaya wag na po tayong makipag-participate sa mga away-away na yan, sa mga riot, di ba? Sa mga strikes na minsan nagre-result na nagkakasakitan kasi hindi po yan i-cover ni Kaiser.
Diba? Pag tayo nabangasan doon, tayo nasaktan, nasugatan, hindi po tayo i-cover. Maternity care and other conditions as a result of pregnancy and this is specifically provided. So, hindi rin po kino-cover yung maternity care. Custodial, domiciliary care, convalescent and intermediate care, professional fees of medical legal officers, so hindi rin po pwede yung kapag gagamitin natin sa medical legal. Treatment of injuries sustained in a motor vehicle accident if the member or his guardian fails to refuses to execute the deed of subrogations. So, kapag po ang ating ang dahilan, no, ay ng motorcycle, alimbawa, nagmotor na aksidente, dahil kaya naman pala na aksidente dahil lasing, no, ay hindi po yun i-cover ni Kaiser. Ay, kaya wag pong maglalasing or wag magdadrive kapag lasing. No, yan po, no? Treatment for alcoholic intoxication. So, yung mga drug addict overdose reaction. So, kapag po tayo ay halimbawa, na-depress, no? Minom na maraming gamot. So, hindi rin po yun pwede kasi na-overdose. Okay? So, plastic and reconstructive surgery for cosmetic purposes or physical congenital deformities and abnormalities. Yan. So, kung gusto natin magpaganda, patangusin ang ilok, di ba? So, hindi po yan kino-cover kung mga cosmetic na yan. Kaya po, itong ating ilong, hayaan na muna natin ganyan. Okay? So, pero kung halimbawa naman po na aksidente, example, no, na aksidente, tapos tumabingi, yung ilong ay pumangit, no, na-deform yung ilong. So yun, i-cover po yung ganon na kailangang i-surgery. Human blood products like platelets, uh, PAC-RBC, plasma, gamma globulin, etc. And its processing. So, hindi po kino-cover yon kasi yun po ay pinaprocess. No? So, pero cover naman po natin yung blood transfusion. Okay? Corrective appliances and artificial aids and prosthetic device. So, yun pong mga, di ba, yung mga pursing, hindi rin po yun pwede. Purchase or lease of durable medical equipment, oxygen dispensing equipment, and oxygen exit during hospital confinement under the hospital confinement benefit. So, yung paggamit po ng oxygen. So, yan. Kapag nasa hospital po yan, cover naman yan. Hazardous job-related illnesses or injuries. So, yung mga hazardous. Ano pa yung mga hazardous na yan? Um, yung mga halimbawa mga nakalason, di ba? So, circumcisions except for correction of phimosis. Circumcisions yung pong pagtutuli, no? So, hindi po yan na cover. So, kung kaya yung mga nandito, yung nakakaano na magpapatuli ay siya, hindi po pwede, no? Medyo matigas-tigas na yan. No, okay. So, yan. Kidding aside po. Pero kung halimbawa naman, kinakailangan para dun sa correction, no? Ay, pwede kino-cover naman po yan. Diagnosis of unknown etiology or the absence of any organic dysfunction. Laboratory examination for screening sexually related illnesses and injury. So, yun pong mga sexually related illnesses, hindi rin po cover. Pero sa pagkakaalam ko po, dyan sa Pilipinas, yung mga HIV, di ba, parang libre naman yata yun dyan sa atin sa Pilipinas. Okay? So, yan. Pag-usapan naman natin magkano. So, yan. Ang premium po, room and board. Meron po dyan yung room and board, semi-private room, up to 800 pesos. And ang atin pong payment is annual mode of payment worth 7,000 pesos. O, di ba? Yehey, kasi wala na po yon na walang bawas, walang kulang yung ibinigay na um, pang HMO, di ba, ng gobyerno. Okay? So, maximum benefit limit po ang kagandahan, 75,000 per illness.
per member per year. So halimbawa po, may sakit kayo na alta presyon, no? 75,000 pesos. Nagkaroon naman kayo ng sakit sa tiyan, 75,000 pesos din po yun. Or nabalian, no? 75,000 pesos din po yun. And the maximum amount payable per illness per member per year, inclusive of condition, diagnostic procedures, and hospitalization. Okay? So, sana po malinaw, no? And syempre, yun nga sabi ko sa inyo kanina, with access to major hospitals. So, meron tayong St. Luke's Medical Center sa Quezon City and Global sa BGC, Asian Medical Center, Makati Medical Center, and yun no, yung Asian, kung gusto nyo dyan sa Asian, nagpapa-hospital, and Makati Medical Center. Then Cardinal, Medical City, Chunghwa Hospital, and Cebu Doctors. No? So marami po pong iba. No? So paano naman po natin gagawin? Ang process po eto yon no, magpapasa lang po ako ng franchise for National Healthcare Shield for government institutions. Magpapasa po ako ng franchise form. So, ayan, National Health Shield Care for government institutions. So, kasama po kayo dun mga teachers. Duly signed franchise form, franchise agent guidelines, agent scope of work. So, iyan po yun, no? Ipapasa natin. And, ito po yun, no? Pag naipasa ko na po yan, so, i-reviewin nila and for approval by the President and Medical Director. Ito po yung franchise form na sinasabi ko. Yan. And makikita po natin dyan, ito yung website ng kaiserhealthgroup.com. So, www.kaiserhealthgroup.com na pwede po nating makita kung alin yung mga accredited clinics, hospitals, ano pa yung ibang products, di ba, na meron si Kaiser, kasi marami pong products na pwede kayong makuha din, no? Aside from National Health Shield. Okay? So, meron po tayong Kaiser Call Center hotline numbers. 24/7 po yan. Meron tayong smart. So, pwede nyo pong i-screenshot niyan for the future use purposes. Okay? And meron din po tayong globe. So, yan. I-screenshot nyo na po. Yan. And siyempre, meron din tayong sun, PLDT, yung mga landline, and other mobile numbers po. Pwede po kayong tumawag or mag-text sa mga number na yan. And syempre, pwede rin po namin kayong tulungan. Okay? So, ito po yung mga Kaiser clients na. Sila na yung may hawak ng HMO. Nandyan yung Senate of the President, yung Philippine Coast Guard, House of Representatives, DAR, yung ating Court of Appeals, and may mga school na rin po na nakakuha like Batangas State University, buong campus po yun, iba't ibang campus. Lahat po sila ay Kaiser na din po ang kanilang HMO. And syempre, yan po ay bago lang, no? Mga bago nating na-credit na mga universities. And syempre, yung PIDEA po natin. And kung hindi po ako nagkakamali, kahit din po ang Batangas, LGU po, ano na din nila. And syempre, marami na pong, hindi ko lang po masabi sa inyo yung mga schools, no? Marami na po tayong mga schools na mga accredited na rin po or ang HMO nila ay ang Kaiser. Diba? So, very proud po kami na maipagmalaki, no, na ang Kaiser talaga is one of a kind HMO na pwedeng mag-cater sa mga katulad ninyo. Okay? So, yan. Dito na po nagtatapos ang aking presentation, and kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede po natin yung pag-usapan. Pwede nyo po akong i-approach sa aking Facebook, no? Rona Abratique Lopez po. No? So once again po, this is your financial coach, Rona
Ronaldin Abratique Lopez po na nakabase po dito sa Milan, Italy. Ready to serve po sa inyong lahat. Okay, thank you po and God bless us all po. Thank you!